ito pa, oh. Isa pa 'to sa pinakamainit din na issue na problema natin ngayon na parang walang ano, parang walang walang ginagawa o na parang wala silang bina-violate na batas. Kita niyo, ha? Ang dami nagse-send nito, nagsi-circulate ito sa buong social media, sa TikTok, sa Facebook, kahit sa ano, kahit sa YouTube. Ang dami kasi parang tuloy-tuloy lang sila, eh, 'no? Kahit maraming sumisita, may aerial view, eh. Grabe, ang laki ng pinsala. Ang laki ng pinsala, minahan, yung pag-ano ng mga forest, tapos yung pagsira ng lupa. Ang dami nagrereklamo dito, ah. Pero di nila pinapansin. Hindi, ewan ko ba't wala bang ginagawa ang ano nito. DENR, hindi rin nagre-react. Kasi alam nyo ba, itong ano, sabi kasi dito, ayan o, Sierra Madre continues to lose 9,000 hectare. 9,000 hectare, tama yung narinig nyo, 9,000 hectare of forest every year despite of legal protection under Republic Act 9125. Ibig sabihin, may batas na ginawa para protektahan ang Sierra Madre. Hindi ito batas lang na para sa kalikasan, sa global warming. Naka-specific ito sa Sierra Madre. No. Naka-specific ang batas na ito sa Sierra Madre. Pero nangyayari, tuloy-tuloy pa din. Kaya yung mga uh, malapit na nakatira diyan, kasi ayan yung pinakamahabang ano eh, pinakamahabang ano sa atin eh. Sabi nga sa balita, maraming species ang halaman dito at mga hayop. Yung iba, yung iba dito lang matatagpuan sa Pilipinas. Ngayon, pag naubos yan, hindi lang yun ang mawawala. Pati yung unang, akala nyo ba, yung flood control, yung mga ginagawang flood control projects, ano ba tawag doon? Infrastruktura, yan yung mga ano natin, ano sa baha, hindi. Ang first line of defense natin sa bagyo, ito, Sierra Madre. Kasi nga, pinapahina nito yung ano eh, yung lakas ng bagyo, di ba? Kapag malakas ang bagyo kasi lumalakas sa ano, pag nadaan ng tubig. Eh tayo naman, napakaraming tubig, kaya talaga lumalakas siya. Ngayon, bago siya pumunta sa ano, sa dito sa Luzon specific, dadaan muna sa ano yan, sa mga forest. Ito rin naman ang mahabang forest natin eh, Sierra Madre eh. Ngayon kinakalbo, 9,000 hectares every years. Anong itsura niyan after 3 to 5 years from now? Or worse, 10 years. Ano itsura niyan? Baka mawala na yung ilang bayan sa Luzon. Hindi natin masabi. Baka worse pa kasi ba't parang walang nangyayari? Anong ginagawa ng DENR? Anong ginagawa ng ating mga taga-executive? 'Di ba? Tsaka yung batas na nakaproteksyon dito. Wow, kasi maraming ano eh, yung aerial view, kung makikita nyo, kalbong-kalbo talaga siya, oh. Kasi ang dami na eh, may mga forest, ano na, yung pagpuputo ng puno, tapos yung minahan, yung ganyan. Tapos ito pa, di ba nga, pagbisita ni Pangulong Marcos sa Canada, ayan, may minahan ulit na gagawin. Nakipag-combine sila dyan para magbina ulit dito sa atin. Lahat yata ng natural na yaman ng Pilipinas, uubusin yata nito ni Marcos eh. Para pagbaba niya, wala na silbi Pilipinas. Ito, wala man lang pumoprotekta dito. Parang walang pumapansin, walang sumisita. Republic Act 9125. Ang ang batas na yun ay sinasabi na NSMNP or RA 9125 aka as Northern Sierra Madre Natural Park Act of 2001. Naka-specific siya sa Sierra Madre. Environmental protection, kasi mahaba kasi yan eh. Mula ano ata yan eh, Isabela hanggang, hindi ko naman ano kung anong dulo niyan. Basta, ayan ang pumuprotekta sa Luzon. Kapag may bagyo, sa dami ng forest, sa dami ng puno dyan, sa dami ng mga halaman, kaya niyang pahinain kasi nga sinisip-sip niya yung bagyo, bago tumama sa Luzon, ubos na. Kumbaga mahina na. Eh ngayon, siya ang inuubos. Di ba? Dapat may protection to eh sa mga naghahunting, sa kanya nagmimina, illegal logging.
Yung mga ganyan, parang walang nangyayari ano? Ang dami pang mga ano, mga mga grupo or mga ano na protected areas and management board na poprotekta rito, pero bakit parang wala 'no? Kahit nga yung mga lokal, diyan sa may diyan sa may area na nakakasakop, dapat yung lokal na pamahalaan maano yan, 'di ba? Kasi sa totoo lang, kung ang lugar niyo maganda, ah, pagdating ng siguro 3 taon lang, babahain na yan. Hangga't patuloy ito. Etong kinuha kong picture, konti pa 'to, kung makikita niyo yung iba, yung naka-aerial view, naku, ang laki ng ng kinalbo sa Sierra Madre, putragis na yan, nakakainit ng ulo. Bakit? Lahat na lang ba, lahat? Yung nila, yung pagkuha pa nila, 'di ba kasi dapat pagkukuha ng permit niyan, o ilang puno puputulin niyo? 5,000 o 5,000 dapat may tanim na yan, 'di ba? Tapos kapag may mina, may permit din na nakaabang dapat doon para hindi nga makasira ng parang balewala 'no? Ang napapansin ko sa panahon ngayon, halos lahat ng may sa batas, halos lahat ng policy, mga rules, balewala. Basta kung ano gustong gawin ng taong ito, ng grupong ito, o ng politiko na ito, yun yung mangyayari. Nasa batas man o hindi. Kaya di umasisi ang mga kababayan natin kung bakit gustong umalis sa Pilipinas. Ayaw na nila rito. Kahit naman siguro kung may pagkakataon, kasi ganyan lumabang ka sa gobyerno, sitahin mo sila, pasinungaling mo sila sabi nila, either dalawa lang yan, either kukulong ka nila or ikukulong ka nila. Paano ka makukulong? Kakasuhan ka. Markoleta nga inimbentuhan ng kaso Oh. Ano nangyari ngayon? Kakulong siya. Yung niya yon, yung desisyon niya na yon na na siya ang makulong, hindi lang basta desisyon yun. Isa yun indikasyon na we need to fight. Kailangan natin lumaban. Hindi tayo dapat tumigil, hindi dapat yung wala tayong gawin, hindi dapat yung ay ako diyan, madadamay ako diyan. No. This is not about Marcoleta, Duterte, or against PBBM or Claire Castro, etc. This is about the Philippines. This is about the Filipino people here in the Philippines fighting against corruption. Kasi parang wala naman nangyayari sa kapag sabi mo, kalaban yan kasi may kulay dito yan sa kabila. Hindi. Dito na ang mga Pilipino, nag-stand na kami para kasi mamamayan kami ng Pilipinas. Pilipino kami sa Pilipinas, hindi na yun ang laban sa kalaban nila sa politika. Pero siyempre, hindi pa rin nila papansinin yan. Lalo si BBM. Papansinin niya ba yan? Hindi. Isipin niya, ang galing-galing niya pa din. Papunta na tayo sa worst. Tignan mo, ang ng Pangulo, negative 27. Putya, katibay na ng mukha mo niya kung di ka pa bumaba. Di ba? Pinaka uh, untrustworthy na presidente, sinasampal ka na ng ilan ba bumoto diyan? 31 million. Sinasampal ka na ng 31 million na bumoto sa iyo. Negative 27. Can you imagine? Paano mo ipababangon 'yan? Ikaw nang pinakamakapal ano ba pinakamakapal? Espalto ba? Mas makapal ka pa doon para di ka bumabat, di mo pansinin 'yan. Ngayon pupunta pa siya ng sa may 4 na araw na na visit sa saang bansa ba 'yon? Ngayon, ang dami na ng mga Pilipino niyan. Ito, isang salita lang ng presidente dito sa Sierra Madre, tigil niyo yan. Tapos, titigil mo nga yan wala ang pakialam kasi in-hotel ka, putang ina. Lubog na naman mga Pilipino nito. Wala na nga tayong sa flood control, sa mga flood control project, sisirain pa. Ito ang first line of defense natin sa bagyo Kaya kapag magkakabagyo, kabahan na lang kayo, mag-ready na lang kayo. Posibleng mas lumala pa ang baha sa mga susunod na taon dahil sa nangyayaring ganito.